At kaugnay pa rin po ng pagbabalik tanaw naman sa paghagupit ng Bagyong Yolanda na isa sa pinakamatinding kalamidad na tumama sa bansa at ang kaugnayan nito sa climate change. Makakapanayan po natin si Ginoong Yeb Sanyo, ang Executive Director ng Greenpeace PH. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie, at sa mga taga-subaybay po ninyo. Ano po ang assessment natin sa kalagayan po ng kapaligiran natin sa ating bansa, 3 taon matapos po ang paghagupit ng Bagyong Yolanda? Ito po yung isang malaking challenge po para sa atin bilang isang bansa na humaharap sa mga epekto ng climate change. Kahit po 3 taon na yung nakalipas mula ng Yolanda, nakita po natin yung tatag, no? At saka yung pasigasig na ating mga kababayan upang bumangon. Pero nakita po din natin ngayong taon, binayo na naman tayo ng 2 magkasunod na super typhoon sa hilagang bahagi ng bansa. At hindi ho yan matatapos at patuloy ho tayo makakaranas ng mga ganitong extreme weather events, mga matitinding droughts at katulad ng naranasan nating matinding El Nino noong nakaraang taon at pagtaas ng tubig dagat at iba pa pong epekto ng climate change. So kahit po marami tayong ginagawang aksyon at mga programa upang makabangon yung ating mga kababayan, hindi po nawawala yung problema ng pagbabago ng klima. Kaya patuloy talaga dapat tayo nagtutulungan at itulak natin yung buong daigdig na seryosohin po ang problema na ito. Natanong ko po kanina bago po tayo makapag-usap ngayon kay Sandra Aguinaldo na nasa Tacloban po mismo, ang tungkol po doon sa pagpapatupad sana na wag nang makapanirahan pa yung ilang mga kababayan natin doon sa danger zone na tinatawag dahil sabi nyo nga po talagang kumbaga ito ang new normal na mas malalakas na bagyo dahil sa climate change at maaaring maulit, wag naman sana yung ganitong kalakas na bagyo muli, no? At least sa maraming panig pa rin ng bansa kung hindi tayo mag-iingat, sir. Sa ngayon ho, nakikita ho natin na based on dun sa mga pag-aaral ninyo, at least for the climate change, gaano ho ang kalala pa ang maaaring makita natin kung hindi ho tayo magbabago ultimately, no, sa buong mundo ng ating kabuhayan, yung gamit po natin ng mga nakakasira sa ating paligid. Tama po yan. Ano? May bago pong study na lumabas sa pag-aaral na totoo nga yung pag-init ng dagat, no, na kaakibat na rin po ito ng climate change ay nagdudulot ng mas matitinding bagyo, no, dito sa lalo na dito sa bahagi ng mundo, dito sa Pilipinas, sa China, sa Japan. At habang lumalabas po itong mga pag-aaral na ito, nagiging malinaw sa atin na dapat mas lalo natin itong paghandaan. At ang problema nga lang po natin, kahit anong gawin ng Pilipinas para maghanda, kung hindi naman tutugunan yung pandaigdigang problema ng climate change, ay para lang tayong urong-sulong dyan, no, sa ating mga hakbang para ihanda yung ating mga kababayan. Kaya kasama po sa responsibilidad ng Pilipinas din or duty natin na maging boses para sa ating mga kababayan at i-hold na accountable o yung responsibilidad ng kung sino dapat ang talagang manguna sa pagsugpo ng climate change, yung mga bansang mayaman at mga makapangyarihan ay tumugon dito ng maayos. Oo, ang isa sa, of course, alam ho nating lahat na parang tinitignan solusyon ngayon ng buong mundo, ito pong tinatawag nating Paris Agreement. Ano? Pero meron din ho syempreng narinig na rin tayo ng mga pronouncements in the past ng ating Pangulo na hindi siya sumasang-ayon nga dito dahil daw sa mas dehado ang mga katulad nating maliliit na bansa. Ano? Kung tayo ay lalagda dyan. At least that was his opinion, ano? Or is his opinion regarding this. Kayo ho ba, ano ho ang nakikita nyo dito? Well, unang-una po, yung mga nakaraang, very recent po na pronouncement ni Pangulong Duterte, mga nakalipas na araw, ay mukhang positibo naman po. Ano, yung nakikita natin sa balita na maaring maging supportive na siya sa pag-ratify ng Pilipinas sa Paris Agreement. Magandang balita po yan. Dahil alam po, gusto ko po ipabatid sa ating mga kababayan din. No? Ako po ay naging chief negotiator noong sa Climate Change Convention ng maraming taon. 5 taon po ako naging chief negotiator. At alam niyo po yung Paris Agreement, hindi po yan perfecto. At hindi tayo magkakaroon ng isang international agreement na perfecto. No? Hindi po yan mangyayari dahil tayo mga tao at iba-ibang interest ng mga bansa. Lagi po yung mauuwi sa diplomatic na kompromiso, no, na tayo magkakasundo
Pero syempre dapat lahat either lahat masaya, no, sa or lahat malungkot pagkatapos nating mag-negotiate. Pero hindi pa ho kasi tapos yung boxing. Ito pong Paris Agreement ay hindi naman siya yung tinatawag na hard treaty kung saan lahat ng mga obligasyon ay nakalatag na doon, ano. Patuloy ho yung negotiations. In fact, between now hanggang 2020, magkakaroon pa ng maraming negosasyon sa loob niyang Paris Agreement kung paano i-implement yan, yung mga rules, yung mga mekanismo, kung paano i-implement, doon pa lang po mangyayari. Kaya kung wala po tayo doon sa loob, at hindi tayo makakaupo doon, kung hindi tayo mag-ratify, sayang po, hindi natin may dadala yung boses ng Pilipino, yung boses ng mga talagang naapektuhan ng climate change, hindi tayo makakalaban doon sa loob ng forum na iyon dahil hindi tayo magiging bahagi sa paghugis ng Paris Agreement dahil hindi pa ho nga tapos yan. Umpisa pa lang, kumbaga, ano. Sir, dahil nga, of course, welcome thing ito, no, o development, yung sinasabi ninyo kanina, no, na ang Pangulong Duterte ay pipirma na dito sa Paris Agreement, base na rin po doon sa nangyaring botohan ng kanyang gabinete. You see this as something positive for the country? Tama po yan. Kasi nga po, again, ulitin ko po, no, yung sentimiento ni Pangulong Duterte tungkol sa Paris Agreement ay primarily nakatuon doon sa kanyang pananaw na pag tayo lumagda at nag-ratify po dito, ay maalanganin po yung ating mga programa o para sa pag-unlad. Hindi naman po talaga ganon yon dahil inaral ko nating mabuti yung Paris Agreement. Wala akong nagsasaad dyan na ang Pilipinas ay masasadlak pag tayo ay nag-ratify, no? At dapat ihiwalay po yung teksto, yung mga salita, words na nandiyan sa Paris Agreement sa anumang naging hindi malinaw tungkol dito sa mga sinasabing ang magiging commitment ng Pilipinas. In fact, Connie, yung salitang commitment, wala yan sa loob ng Paris Agreement. So kung tayo nangangamba na magkakaroon tayo ng mga unreasonable and unjust commitments bilang isang bansa, hindi ho yung mangyayari sa aming pananaw dahil wala nga ho yung word na commitment kahit isang beses hindi yan makikita sa Paris Agreement. Medyo strange ho yan sa isang international treaty, no, na wala yung salitang commitment, lalo na kung pinag-usapan itong napaka-urgent at seryosong problema ng climate change. Pero yan nga ho yung sinasabi kong diplomatic compromise. Ang masasabi pa rin natin, overall, beneficial po sa national interest itong Paris Agreement. Kaya natutuwa kami dito sa development na sinusuportahan ito ng gabinete ni Pangulong Duterte at siya ay tila sumasang-ayon dito at nagpapasalamat po kami sa kanya sa kanyang pagbibigay ng pandinig dito sa usapin na ito. At ako po mismo siguro pwede kong i-assure, no, si President Duterte na hindi tayo maalanganin pag tayo nag-ratify dahil mabibigyan pa nga tayo ng pagkakataon na magpatuloy na ipaglaban yung ating karapatan bilang isang bansa, karapatan sa pag-unlad sa pamamagitan ng pagpapadala ng ating mga magagaling na negosyador doon sa lamesa, no? Right. At marinig ho ang ating boses doon, ano? Marami pong salamat sa inyong ibinigay sa aming oras, Ginoong Yeb Sanyo. Maraming salamat, Connie.